The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang lalaki na nagtitinda sa Minute Burger gabi-gabi, kung saan meron siyang customer na nagkukwento ng kababalaghan sa kanilang kanto. Ako si Chris at ito ang aking kwento noong nagtatrabaho pa ako sa Minute Burger ilang taon na ang nakalipas. Una ko itong trabaho at hindi pa gaanong pamilyar sa gawain, lalo na't ako lang mag-isa. Hindi ko din inaasahan na sa panggabi pala ang aking pasok. Sa mga unang gabi ng aking pagtatrabaho ay tahimik ang aking paligid bukod sa mga onting takot na baka ako ay antukin at manakawan bigla. Mabuti na lang ay madami akong customer kahit madaling araw na. At isa dito ang aking naging kakwentuhan palagi. Si Mang Jerry ay isang matandang customer na laging tumatambay sa akin gabi-gabi at lagi akong kinikwentuhan. Naging kalma ako kahit paano dahil lagi itong tumatambay para samahan ako. Ngunit ang hindi ko lang gaano gusto ay ang kanyang mga kinikwento. Dahil puro tungkol sa mga na-hold up o napatay sa nakawan ang kanyang binabalita sa akin na nangyari malapit sa aming tindahan. Lalo akong nangilabot nang ibalita pa nito na marami pa ding nabibiktima sa kalsadang ito at dapat daw ay alerto ako. Tumaas ang balahibo sa buo kong katawan sa kanyang sinabi, lalo na nung ako ay sinabihan niyang kaya din siya dumadalaw sa akin ay para iwasan ako ng masasamang loob. Binalaan niya ako na magmatsyag ng mga kahinahinalang mga tao sa paligid. Gumagaan kahit paano ang aking pakiramdam sa tuwing dumadalaw si Mang Jerry dahil nababawasan ng aking pagiging mag-isa. Madalas ay nililibre ko na siya ng isang burger dahil sa bait niya sa akin. Sakto kasing tuwing nauubos ang customer ko ay bigla siyang dumarating. Ilang gabi ang nakalipas at napansin kong dumarami ang aking customer kahit gabi at hindi ko na gaano nakikita si Mang Jerry. Nakakausap ko pa siya, ngunit agad siyang umaalis kapag may paparating na customer na tila sinisigurado lang niyang ligtas ako. Ilang gabi pa ang nagdaan at napapansin kong laging grupo ang bumibili sa akin. Nang tanungin ko sila kung bakit ang dami nila kahit isa lang naman ang bibilhin, ay nagpaliwanag silang natatakot kasi sila sa umaaligid na pulubi malapit sa aking tindahan. Lagi daw itong nakaupo sa kanto malapit sa akin at karamihan sa bumibili ay hindi komportable na maglakad mag-isa sa dilim kung saan madadaanan ang pulubi. Dun ko naalala ang laging sinasabi sa akin ni Mang Jerry na maging mapagmatsyag sa mga tao sa paligid. Tumindig ang balahibo sa buo kong katawan matapos maalala ang mga kwento sa akin ni Mang Jerry tungkol sa mga nananakawan at nako-hold up sa gabi. Dun ko din kasi naisip na baka kaya ako napunta sa panggabi ay dahil natakot ang ibang na-assign dito. Sa mga sumunod na gabi ay mas kapansin-pansin ang mga bumibiling grupo sa aking tindahan. Karamihan na din ay dito na mismo kumakain imbis na ay uwi pa ang pagkain sa takot na agawan di umano ng pulubi. Marami din ang dito na tumatambay at nagpapaumaga. Hindi ko na din gaano nakikita pa si Mang Jerry kaya nag-alala ako lalo. Ilang gabi na itong hindi dumadaan o nagpapakita man lang. Mas nabagabag ako nang marinig kong nag-uusap-usap ang ibang customer tungkol sa isang matandang lalaking natagpo ang patay. Nakita daw itong nakahandusay sa sahig na puno ng saksak sa tagiliran at pinaghihinalaang hinold up ito. Pinaghahanap pa daw ang salarin
dahil walang testigo ang nakakita sa nangyari. Mas kinabahan ako dahil sa kabilang kanto lang daw ito nangyari. Napag-usapan din ng iba na tila nawala bigla ang pulubi matapos maganap ang krimen, kaya mas pinaghihinalaan siya bilang sospek. Napag-alaman ko din na hindi si Mang Jerry ang biktima, kaya nakahinga ako ng maluwag. Ngunit hindi ko inaasahang mas lalala pa ang mangyayari. Tumindig ang balahibo ko dahil ayon sa aking kapalitan ay napapansin niyang umaaligid papalapit sa tindahan ang pulubi nung mga nakaraang araw at baka malapit lang ito sa amin. Isang gabi ay nagkatotoo ang aking pinangangambahan na pagpunta ng pulubi. Napansin ko ito na biglang umupo sa harap ng tindahan at tila nakatingin lang sa akin. Ngunit imbis na takot ang maramdaman ko, ay napansin kong tila nag-aalala at malungkot ang itsura niya. Doon ko naisipan na tanungin siya tungkol sa kanyang buhay. Nagpakilala siya bilang Dondon at nagtatago daw siya sa mga pulis dahil sa siya ang nag-iisang testigo sa natagpo ang lalaki nung nakaraan. Inabutan ko siya ng masusuot at pinangako ang sasamahan ko siya sa presinto. Pansamantala ay kinausap ko muna siya tungkol sa kanyang buhay. Nasira daw ang kanilang pamilya matapos pumanaw ng kanyang ama, kaya siya napariwara at napadpad sa paglilimos. Mabuti nga daw ay binibigyan ko siya ng tirang burger, kaya nagtaka ako. Pinaliwanag kong baka si Mang Jerry ang nagiiwan nito at nagulat ako sa kanyang reaksyon. Dahil Jerry daw ang pangalan ng kanyang ama na pumanaw ilang taon na ang nakalipas. Nahold up daw ito sa mismong kantong ito at ito din ang dahilan kung bakit dito napiling tumambay ni Dondon. Doon ko napagtanto na kaya din siguro ako binabantayan ni Mang Jerry. Agad akong niyakap ni Dondon at magkasama kaming pumunta sa presinto para ituro ang salarin. Matapos nun ay inalok kong tulungan siyang makabangon muli at nagtrabaho din siya sa Minute Burger. Ngayon ay umasenso na din ang kanyang buhay. Laking pasasalamat namin sa kaluluwa ng kanyang ama na si Mang Jerry na kahit sa kabilang buhay ay pinoprotektahan at ginagabayan kami para maiwasan ang nangyari sa kanyang krimen. Dahil siya ang aking naging pag-asa noon bilang isang tindero sa Minute Burger.